Okay, pang-apat na kahulugan ng panalangin ay pag-iyak. Oh yes. Minsan tayo, totoo din. Ako, experience ko yan, na may mga panahon na hindi natin kayang sabihin sa Diyos ang lahat. Yes. Lalo kapag sobra-sobra yung problemang dumarating sa ating buhay, hindi mo masabi. Hindi mo maipanalangin eh. Kaya anong gagawin mo? Iiyak mo na lang. Lalo mabigat yung damdamin mo, yung kalooban mo. Hindi mo alam kung sinong hihinga mo ng tulong. Kaya anong gagawin mo? Iiyak. Ang pag-iyak pala ay isang pananalangin. Lalo kung sa Diyos mo gagawin ang iyong pag-iyak. Sabi ng aking nabasang babasahin, ako naniniwala din, tayong lahat ay may mga anghel de la guardia dito. Oh yes. Kapag daw tayo ay umiiyak, ang atin daw mga anghel nandyan lang. Tapos sinasahod yung lahat ng patak ng ating luha. Iniipon daw yan. Pagkatapos ipunin, dadalhin sa Diyos. At pagdating sa Diyos, titimbangin ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na bigat ka na, ang awa at grasya ng Diyos darating sa kanyang puso. Ang gagawin niya, uutusan ang anghel natin para i-deliver yung kasagutan sa lahat ng bigat na ating pinagdaraanan sa buhay. See, ganun ang bayang Israel nung sila nasa Ehipto. Nakarating sa Diyos yung kanilang pagpagho, yung kanilang hinagpis, yung hirap na kanilang nararanasan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sige na, umiyak ka na. What? Iiyak natin kay Lord. Yes. Kasi kapag yung problema mo, iniyak mo sa ibang tao, maniwala ka. Hindi masusolusyonan yung problema mo, madadagdagan pa. Bakit? Kasi yung nakwentuhan mo, marites. Hindi na nakatulong, nakadagdag pa ng problema. Kaya ingat-ingat tayo ng pagkwekwentuhan ng ating mga problema. Kala mo lang, ang bait-bait niyan. Nakikitawa, nakikikain, yung pala, pinapadama ka lang. Pag nagkagalit kayo, lagot ka. So, ano ang ating unang pinupuntusan? Pananalangin. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, hindi lang natatapos sa paghingi, ito ay pakikipag-usap din sa Diyos. Ang pananalangin din ay pananahimik. Dapat meron tayong time na manahimik din. Ang apat, pag-iyak. At alam natin na kapag tayo umiyak sa Diyos at nakarating sa Kanya ang lahat ng ating pinagdaraanan, problema, pagsubok sa buhay, ang habag ng Diyos ay darating sa atin, magugulat ka, nandiyan na yung solusyon sa iyo. Amen? Pagsubok. Sabi ng ating binasa, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na tumawid sa kabilang ibayo. Intensyon ng ating Panginoon na sila'y sumakay ng bangka at makaharap ang malakas na alon, hangin. Bagamat itong ating pagbasa, si Jesus ay sumunod na naglalakad sa kanila. Pero sa Mark chapter 4, halos magkapareho eh. Inutusan silang tumawid sa kabilang ibayo. Pagkatapos nakaharap sila ng malalakas na hangin at malakas na unos, malakas na hampas ng alon. Minsan sa buhay din natin, lampunin nyo, ipinapahintulot ng Diyos na subukin yung ating pananampalataya sa Diyos. Oh yes. Magkaiba daw ang testing at saka trials. Napakinggan ko lang sa isang motivational speaker, tagal na. Ano ba yung pinagkaiba ng trials at saka testing? Lahat daw ng tao may trials. Pero hindi lahat dumadaan sa testing. Paano yun? Ano bang Tagalog ng trials? Pagsubok. Ano ang Tagalog ng testing? Pagsubok. Sinubukan. Ang Tagalog po ng testing ay parang ganito. Ang guro, pagkatapos magturo sa estudyante, para malaman niya kung may natutunan yung mga estudyante niya, gagawa siya ng test. Gagawa siya ng test, paper, or quiz. Tetestingin niya Oh yes. kung ano ang natutunan ng kanyang mga estudyante sa kanyang mga itinuro. So, ang Tagalog ng testing ay pagsusulit. Habang tayo tumatagal sa paglilingkod,
Habang dumarami ang ating natututunan sa ating Panginoon, dumaranas tayo ng mga pagsusulit. Kung tayo ba'y makakapasa o babagsak. Kung tayo ba ay magtatagumpay. So anong ibig sabihin? Ang pagsubok minsan ipinapahintulot ng Diyos sa ating buhay. Oh, yes. Para tingnan kung katulad tayo ng ginto na pinapadaan sa apoy para makita kung dalisay o peke. Ulitin natin. Ang gintong puro, sabi ng Biblia, pinapadaan sa apoy para malaman kung tunay o peke. Minsan, habang tayo tumatagal ng paglilingkod sa Panginoon, makikita natin kung sino yung talagang matibay at matatag dalisay sa gawain nito ng Panginoon. Kahit anong malalakas na bagyo, pagsubok, problema, andiyan pa rin, hindi bumibitaw, hindi natitinan. Nakakailang anniversary na po ang St. Benedict. 29. Sino po ang nag-29 na? Nagsimula na dito. Ganda lang, 5, 6, 7, 8. Yung iba nasaan na? Nag-for good na. For God na. Yung iba nasa abroad na. Yung iba na kay Lord na. Diba? Pero tingnan po ninyo, bakit kayo nananatili? Alam nga naman wala kayong pinagdaan ng pagsubok, problema sa buhay. Marami. Pero bakit tayo nagtatagal? Bakit tayo nandito? Siguro tayo yung mga tinatawag na ang mga yan ay sinubok na ng panahon. Kaya subok na eh. Matatag na eh. Matibay na eh. Kapatid, hanggat ang mga bagay ay hinahawakan mo, kukunti yan. Oh, yes. Kailan dadami yan? Kapag inilagak mo sa kamay ng Panginoon. Ang iyong negosyo, ang iyong pinagkakakitaan, ang iyong tindahan, kapag tiningnan mo lang, hindi yan sasapat para makatulong sa inyong pangailangan sa inyong pamilya. Pero kapag ipinagkatiwala mo at inilagay mo sa kamay ng Diyos, yan pa ang gagamitin ng Diyos para makapagtapos ang pag-aaral ng inyong anak. Bakit? Inilipat mo, inilagak mo sa kamay ng Panginoon. Kaya ano ang pangalawa sa ating pong pinag-uusapan? Sabi natin kanina, pangangailangan. Ito yung ikalawa. Saan galing yung tinapay at isda? Sabi ng John chapter 6, sa bata. Yes. Perfect. Hanggat nasa kamay ng bata, yung tinapay at isda, hanggat nasa kamay ng mga disciple, yung tinapay at isda, nananatiling 2 at 5 lang yun. Ngunit nang mapasa kamay ng Panginoong Jesus, dumami hindi. Dumami. Ilan ang pinakain? 5,000. At sabi ng Biblia, ang kanilang pagkain ay 1 to sawa. Oh, yes. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kakapusin. Yes. Huwag nating tingnan yung kakuntian. Huwag nating tingnan yung kakapusan. Huwag nating tingnan yung negative. Ang tingnan natin yung positive. Tingnan natin yung magagawa ng ating Panginoon. Ang tingnan natin yung provision at tulong ng Panginoon.